Okay, Big Sumintak from Net 25. Okay. Chairman Chua, may recommendation si Congresswoman Pam Zamora na yung hearing bukas ng Blue Ribbon or the Good Government ay dapat na i-postpone to give way doon sa pag-appear ni VP Sara sa NBI regarding doon sa subpoena sa kanya. Anong decision po ng chairman? Magandang umaga po sa inyo. Ay hapon po sa inyo lahat. Actually, kanina umaga po, hindi lang po si Kong Pami ang tumawag sa akin, hindi rin lang po si Kong Sia. Marami pong mga miyembro ang nagtumawag po sa akin patungkol po dito sa issue na to. Kaya po kami po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung committee hearing for tomorrow to pave way sa investigasyon po ng NBI nang sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung complaint po dito dahil naniniwala po kami ito pong issue sa NBI ay napakahalaga at ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay nag-desisyon na i-postpone po muna ang committee hearing for tomorrow. Dagdagan ko lang din, don't get the committee wrong, no? These are both equally important na proceedings, especially itong hearings din natin in aid of legislation. Pero napaka-importante din po na masagot po yung mga tanong at kaukulang investigasyon po ng NBI. Kasi hindi naman po biro to. These are great threats. Sabi nga po ni Chair, national security is at stake. And nakakabahala po saka nakakatakot. Ako nga po mismo natatakot nung narinig ko po yung mga threat na ganun. So dagdag ko lang po. Salamat. Well, ayaw nating maging rason, no? Or maging hadlang ang komite, gawing rason ang hearing ng Blue Ribbon Committee para hindi harapin ni Vice President Sara, lalong-lalo na yung subpoena sa kanya ng NBI. Dahil napakalaking usapin ito, lalong-lalo na patungkol sa national security ng ating bansa. Dahil nakita naman natin na talagang pinagbantaan niya ang buhay ng ating presidente, ang ating buhay ng ating speaker, ang buhay ng ating first lady. At lalong-lalo na may mga kaso pa siya na kailangan niyang harapin, no? So, talagang tama din yung naging desisyon, no, ni Chairman Joel na ipagpaliban yung hearing bukas and harapin ni VP Sara yung mga reklamo at saka yung mga issue sa kanya, no, at mga kaso na kailangan niyang harapin sa NBI. Sir, ako na lang. Sir, nakarating na ba sa House leadership yung sinasabing report na mismong si President Marcos? Ikot ko na lang po yung kumalat na mga text messages. In the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is improve the lot of all Filipinos. Ito yung message ni Presidente sa House leadership. Actually, hindi ko pa po alam yan. Wala naman po akong nare-receive na communication from the House leadership. Sa ngayon po, ang naging concern lamang po namin ay yung issue po dito sa hindi po pagharap ni VP sa NBI dahil ang ginagawa nga pong rason o dahilan ay ito pong aming committee hearing. Well, no, wala tayong kasiguruduhan, no, kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan. Pero kung ang pinag-uusapan ay impeachment, lahat naman ng tao, no, may karapatan na mag-file ng impeachment. At siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan, no, ng mga bawat miyembro ng Kamara kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file. Dahil siyempre hindi naman natin po pwede ring pigilan, no, ang mga miyembro ng Kongreso pag mayroong gustong miyembro na sumuporta sa isang impeachment complaint. Pero kami kasi sa administrasyon, hindi pa nga namin pinag-uusapan, no, patungkol sa impeachment dahil abalang-abala nga kami, no, lalong-lalo na dito sa aming mga gawain sa Kongreso. Talagang gusto natin malaman kung ano yung katotohanan, gusto nating malaman kung ano ba talaga yung mga nangyari patungkol siyempre sa confidential fund, no, ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund, no, ng Department of Education. At nakikita rin natin na abala din kasi yung ating mga enforcement agencies, katulad ng DOJ, NBI, no, mga kapulisan sa pag-iimbestiga kung may nilabag pang batas, no, ang ating Vice Presidente, lalong-lalo na sa technical malversation, kung may nilabag pa siyang plunder, kung may nilabag pa siya sa Anti-Terrorism Act, no. So tingin namin yun ang mas importante na kailangang bigyan ng importansya yung mga reklamo na yun sa ating Vice Presidente.
ngayon po ang panahon na pinakamadami pong ganyan, yung mga balibalita sa mga maririnig natin na kung ano-anong sinabi ng ganito, sinabi balita ni ganito. But as you can see in the House of Representatives, hindi naman po kami nalihis. Hindi rin po kami natamaan ng mga iba't ibang diversionary tactics. Kahit na marami pong balita sa labas, marami pong noise coming from the outside, the House of Representatives has been very consistent that we were focused on issues of legislative inquiry, issues po dito sa mga hearings natin. And we will continue to do that, no? Siguro po kailangan ma-verify din po yung mga kumakalat na information na yon. But as far as the House is concerned, as far as kasama po namin si Chairman Joel, nakafocus po kami dun sa mga iba't ibang hearings, hindi lang po sa Blue Ribbon, but also the Quadcom. So yun lang po. Salamat.